Katulad ng last week, may mga nakita na naman kaming mga aso. Bago pa kami makarating ng pwesto niyan, hindi namin sila magawang lagpasan, kaya ayan, hinintuan na muna namin sila. Bali, 4 yan sila, 3 magkakalapit at 1 nakalayo. Mga bagong muka na hindi namin alam kung inabandon na ba sila o nakatambay lang sila dyan. Pero isa lang ang alam ko, gutom sila. Dahil pagkabigay namin ng pagkain sa kanila, sinunggaban agad talaga nila. At yung isa pa nga dyan medyo aggressive, inaaway niya yung mga kasama niya. Pero ginawa namin ang lahat para mabusog namin sila. Napapansin talaga namin tuwing madaling araw, maraming pagkalat-kalat na mga aso dyan at hindi rin naman namin masabi kung may mga amo ba sila o mga asong galalan talaga. Minsan naiisip ko nga, paano kaya sila kapag malakas ang ulan? Saan kaya sila sumisilong? Kaya tuwing pagkatas namin sila pakainin, pinapasa Diyos ko na lang na sana lagi sila maging safe at kung bibigyan ng pagkakataon, sana makita ko sila ulit para lagi ko silang mapakain. Ito nga isa medyo mailap, kaya talagang ginatid ko na doon sa kabila yung pagkain niya at para hindi na rin siya talaga agawan ng mga kasama niya. Nakakatuwa nga dahil ang lalakas nila kumain at sila na lang din yung kusang sumuko hanggang sa mabusog sila. Halos lahat nagtataka kung bakit magana lagi kumakain yung mga stray na pinapakain namin at talagang walang pili nilang kinakain ito. Wala naman nagbago, ganun at ganun pa rin naman yung hinahanda namin sa kanila. Nilagang manok, atatay, kanin, malunggay powder, at syempre yung yum yum dog food. Ngayon nga ay dinamihan namin yung yum yum dog food para dumami rin talaga yung maibigay namin pagkain sa kanila. At laking tuwa nga namin dahil halos lahat talaga sila nagugustuhan ng yum yum dog food. Kahit na minsan wala ng kanin, yun na lang ang binibigay namin. Kinakain pa rin talaga nila, wala kasing masangsang na amoy at pasok na pasok sa panlasa ng mga aso. At ito na nga yung sinod na pinakain namin, yung sa may kabilang tawid. Nung una nakita lang namin sila yan na nakatambay, pero siguro naamoy nila na may dala kaming pagkain, kaya yan, binigyan ko rin sila. Natatawa nga ako kasi tuwing may mga aso na dumadaan dyan, laging inaamoy yung e-bike namin. Alam na alam nila na para sa kanila yun Another 3 aso na naman ang napakain at nabusog namin yan. Minsan nga kapag sakto lang ang dala namin, doon naman maraming lumalabas na mga strays. Pero mabuti na lang din talaga at nagiging handa kami. Lagi namin sinusobrahan. At ito naman ang pangatlo, si Mama Dog. Abang na abang nga siya sa akin sa pagsalo ko ng pagkain sa kanya. Hindi yan nananahol. Patiently waiting lang yan sa akin tuwing re-refillan ko siya ng pagkain. Bali, ayan nga yung unang pag-refill ko sa kanya. Umabot sa pangalawa, pangatlo, pang-4, pang-5. Minsan pa nga may mga araw na hanggang 7 refill kaya niya ni Mama Dog. Pero ayos lang, as long as mabusog siya. At syempre para na rin sa mga pinapadede niya na anak. Mabuti na yung maging healthy siya at lagi siyang busog. Pagkatapos nga yan, diretso na siya pa uwi. Lagi ka mag-iingat sa pag-uwi mo, Mama Dog. Alam ko naman na alam mo kung saan pa uwi. Kaya lagi ka lang mag-iingat. Ito naman yung last na pinakain namin, yung sa may sea oil. Paubos na nga yung dala naming kanin yan. At buti na lang at meron pa kaming wet food. Yun na lang hihinalo namin. Bali, ayan nga yung binigay ko para sa kanila. At ayan nga, nagkakagulo na sila. Sana sa mga araw na hindi kami nakakapagpakain dahil gawa na din na may trabaho din kami. Sana may mga tao din mabubuti ang loob na pakainin sila. O kahit sino mga stray na nakikita nyo sa may kalsada na kung kaya nyo naman silang pakainin o bigyan man lang ng tubig, sana gawin natin. Hindi naman yun kabawasan para tulungan din natin sila. Maraming salamat po sa panonood ninyo at laging pagsuporta sa amin. Huwag po kayo mag-skip ng ads.